Binulabog ng pagsabog ang isang plaza sa Iligan City matapos maghagis ng granada ang isang hindi pa kilalang salarin. 4 ang sugatan sa insidente. Samantala, nagmistulang ghost town ang isang barangay sa Butig, Lanao del Sur dahil sa patuloy na bakbakan ng militar at ng Maute Group. Live mula sa Iligan City, may report si Chino Gaston. Chino. Ma'am Jess, mag-aalas 7 ng gabi nang mangyari ang pagsabog ng isang granada dito sa public plaza ng Iligan City, malapit sa lumang police headquarters na ngayon nagsisilbing police station na nangangasiwa nga dito sa lugar ng public plaza kung saan napakaraming tao sa ngayon ang makikita na lalong-lalo na Christmas at merong tiyanggi dito lalong-lalo na tuwing weekend. 4 ang kumpirmadong nasugatan, batay na rin sa ulat ng kapulisan. At bagamat hindi binubura ng mga kapulisan ang anggulong terorismo o may kaugnayan ito sa nangyayaring bakbakan ng militar at Maute Group sa Lanao del Sur, malabo raw ito at maaring ang tunay na motibo dito sa pag-atake ay isang personal grudge gaya ng nangyari noong taong 2012. At ma'am, dyan sa ating pag-iikot naman, samantala dito sa lugar ng Lanao del Sur, hindi lamang ang nakita natin na yung lumang poblasyon ng Butig ang nilisan na ng mga residente, kundi ang mga karatig na barangay gaya ng Barangay Sandab na isang kilalang MILF community at sa katunayan meron pang malaking kampo doon, no, yung Camp Palestine. At sa ating pag-iikot doon, wala na tayong tao nakita, wala na ring mga MILF fighters o MILF officials sa loob ng nasabing kampo. Batay daw ito sa kasunduan sa pagitan ng MILF at militar, no? Nakabatay ito sa kasunduan din yung usaping pangkapayapaan din, no, para pagbigyan o bigyan daan itong military offensives laban nga sa Maute Group na 3 kilometro lamang ang layo mula sa nasabing barangay. At ang impormasyong nakuha natin, nangangamba daw yung mga residente kung kaya't sila'y lumisan at syempre yung pangamba na rin na maaari silang madamay dito sa bakbakan sa pagitan ng militar at ng tinutugis ngayong Maute Group. Walang tao, hayop at sarado mga bahay sa aming pagpunta sa Barangay Sandab sa bayan ng Butig. Malapit man ito sa Camp Palestine ng Moro Islamic Liberation Front, lumisan na muna ang mga tao sa sentro ng barangay dahil sa patuloy na bakbakan ng militar at Maute Group. Maging ang kampo ng MILF, wala na ring tao. Bahagi raw ito ng kasunduan ng GRP-MILF Coordinating Committee on the Cessation of Hostilities para walang madamay na mga taga-MILF sa ginagawang operasyon laban sa Maute Group. Sa video mula sa 49th Infantry Battalion, makikitang sunod-sunod ang airstrikes ng OV-10 aircraft ng Philippine Air Force sa bulubunduking bahagi ng barangay. Patuloy ang pag-abante ng mga tauhan ng 103rd Brigade ng Philippine Army para tugisin ang higit kumulang 100 Maute fighters na unang sumakop sa bayan ng Butig. Ang mga residente ng Barangay Sandab na isang MILF community dito sa bayan ng Butig, lumisan na rin ang karamihan sa pangambang maaring madamay sila sa bakbakan ng gobyerno at ng Maute Group. Kanina nakubkob ng mga sundalo ang kampo ng grupong Maute na may mga naiwang supply ng gamot at bala. Meron din itong mga bunker at foxhole na pinagtaguan noon ng grupo. Sa huling tala, 2 sundalo ang namatay at 4 na po ang nasugatan sa halos 2 linggong bakbakan. Ayon sa Philippine Army, mahigit 6 na po naman ang napatay sa panig ng Maute. Kahapon nga, nakubkob natin yung isang area na tinatawag nilang logistics center nila, imbakan ng kanilang supplies at saka mga gamot. And then from there, nakita natin yung tracking nung kalaban. Ibig sabihin, may traces kung saan sila papunta. Samantala, hindi naman naniniwala si Commander Abdullah Macapaar alias Commander Bravo ng MILF na makaapekto sa peace talks ang gulo sa Lanao del Sur. Wala rin daw katotohanan na may alyansang Maute sa MILF. Ito'y kahit paaminado ni Bravo na ilan sa mga Maute ay nagtapos ng military training sa kanyang lugar sa Lanao del Norte. Kasi ang iba dyan, dati yung wala pang ISIS, wala pang Maute, dati ang karamihan sa kanila, ito po sila nakatapos ng training. Kaya lang, hanggang ngayon, yung iba na sila ng tropa, hanggang kinausap sila ng MILF, hindi na sila pumanig ng MILF, hanggang ngayon, wala kaming kontak. Na-inquest na kanina ang tiyuhin ng asawa ni Bravo na si Haji Amir Omar dahil nakuha sa bahay nito ang isang 81mm mortar.
Naaresto si Omar sa isinagawang raid ng militar at pulis laban sa mga bahay ng pamilya Maute sa Marawi City noong Martes ng madaling araw. Ma'am Jess, batay sa impormasyong binigay sa atin ng Philippine National Police, nasa ligtas ng kalagayan sa mga pagamutan itong 4 na naging biktima ng pagsabog dito sa Iligan City. Ma'am Jess. Pero ang sabi ng pulis ay baka personal grudge ito despite the fact na usually, di ba, strategy yan ng mga terrorist o ng mga bandidong grupo. Pagka masyadong mainit yung military operation sa kanila, maghahasik sila ng lagim sa mga bayan o sa mga syudad. Yes, tama ka dyan, Ma'am Jess. No? Dati na natin nakikita ito sa ilang mga lugar sa Central Mindanao, no? Particular sa Maguindanao at dito nga sa Lanao area. At kahit doon sa Southern Philippines, no? O Southern Mindanao, no? Gaya na sa Jolo at sa Basilan, usually may mga pagsabog na nangyayari na sinasabi nating sinasabi ng militar na sympathy attacks o diversionary tactics diyan naman sa mga bayan sa mga lugar, no, gaya ng Zamboanga City at iba pang malalaking lungsod, lalong-lalo na kapag medyo nakukubkob na or parang nako-corner na itong mga rebelde, maging Abu Sayyaf man sila, BIFF at in this case yung Maute Group, no. Pero sinasabi ng mga police investigators, hindi ito yung estilo ng Maute Group, no, dahil bukod sa iba nga yung uri ng explosives na ginamit ay yung impact nito ay napakaliit, no, kasi kung gusto naman talagang maghasik ng lagim at magkaroon ng malaking impact o pansinin itong plight ng Maute na nakikipagbakbakan ngayon sa militar, ay pwede itong gawin tuwing weekend, no, kung saan napakaraming tao ang narito sa public plaza. Ma'am Jess. Chino, so wala nang labanan on the ground doon sa Butig. Ang ginagawa na ngayon ng militar, airstrike na doon sa tingin nila, doon ba tumakbo yung mga Maute Group, doon na sa mga medyo bulubunduking bahagi? Ganun ba yon? Hindi, Ma'am Jess. Actually, tuloy-tuloy yung military offensives. At katunayan, yung mga tangke nga, ay hindi na makapasok doon sa lugar, no, dahil ito ay forested area na at tuloy-tuloy yung airstrikes laban dito sa mga posisyon ng Maute Group na sinasabing umakyat na nga sa kabundukan, no, siguro para for defensive purposes at para hindi sila maabot nitong mga tangke at mga armored personnel carrier ng 103rd Brigade. Pero tuloy-tuloy pa rin itong pag-advance ng mga special forces natin, no, ito yung mga LRC at yung mga tauhan ng Scout Rangers na siyang dumidikit talaga dito sa tinatayang 100 na fighters ng Maute na galing nga dito sa pagkubkob ng bayan ng Butig. So nagre-retreat sila pero patuloy pa rin ang labanan. At katunayan, Ma'am Jess, yung ating mga casualties or fatalities sa ating mga sundalo nangyari lamang the last 2 days. Yung pinaka-mainit na bakbakan nung itinatabo yung grupo mula sa poblasyon ng Butig. Wounded lamang ating mga sundalo doon, no? Pero itong last 2 days, medyo intense yung fighting at malapitan na talaga kung kaya't nalagasan tayo ng 2 sundalo. So, tuloy-tuloy yung military offensives. Alinsunod na rin sa kautusan daw ng gobyerno na tapusin na, burahin o di kaya in-neutralize itong Maute Group. Ang problema, Chino, no, sa mga lugar na napaka-isolated katulad nito, no, pagka meron lang military operations, dun lang siguro nararamdaman ng mga tao riyan, mga residente, yung presence ng gobyerno. Kasi you get the feeling na itong mga lugar na ito, in fact may mga nagsasabi na dapat pagkatapos ng nangyayari ngayong sigalot dyan, magkaroon ng permanent presence ang militar sa mga lugar na yan. Kasi you get the feeling na ngayon, bukod sa sinasabi mo, parang ghost barangay ito. Pag walang ganitong mga military operations, itong mga lugar na ito, bukod sa napaka-isolated, diyan, hindi mo mararamdaman ang presence ng gobyerno at sinasabi rin na ang loyalty ng mga tao riyan wala sa gobyerno. Tama ba yung appreciation na yon ng mga ganyang sitwasyon diyan? Chino? Yes. Tama ka dyan, Ma'am Jess, no? Malungkot na isipin na napakaraming military operations in the past ay operations lamang, pukpukan lamang, tapos iiwanan na nitong militar o di kaya ng gobyerno itong lugar at mag-shift elsewhere yung kanilang focus, no. Pero kinikilala na ito ngayon ng ating sandatahang lakas, no, na kapag may area of conflict ay kaakibat talaga at susunod
ang rehabilitation, no, na ang sundalo rin, no, ang gagawa, no, dahil hindi naman pwede iasa ito sa mga normal agencies na in charge sa rehabilitation at pagtulong dito sa livelihood ng ating mga kababayan, lalong-lalo na dito sa mga tinatawag na conflict areas. So ang muka talaga ng gobyerno dito sa mga isolated na lugar dito sa Lanao del Sur at iba pang mga lugar dito sa Mindanao ay siyang yung mga sundalo natin, no? Kaya bukod sa military offensive, kasunod nito ang pagtitiyak ng 103rd Brigade ay magkakaroon ng rehabilitation at yung sundalo rin ang gagawa at siyang babangon muli o tutulong sa pagbangon muli nitong mga nasalantang bayan ng Butig. Ma'am Jess. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo dyan sa Iligan at sa Lanao. Chino Gaston.